Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, binibigyan tayo ng panibagong araw, panibagong linggo ng Diyos. Tayo'y magpuri at magpasalamat sa Kanya. Pero alam natin ang karanasan na kahit na bagong araw o bagong linggo, ganun pa rin ang mga problema natin. Di po ba? Nandyan pa rin ang ating sakit, pangangatawan. Di pa rin nawawala ang iyong galit. Meron kayong hindi pagkakaintindihan ng iyong minamahal. Ikaw ay nalilito, naliligaw minsan sa buhay. Meron ka pa rin mga financial troubles. Pero alam nyo, napakagaling ng Panginoon. Nagpapadala siya ng lindol. Hindi nyo napansin? Nung lumindol, nakalimutan mo lahat ng problema mo. Maraming mga tao ngayon natatakot dahil daw merong the big one. Yung malaking lindol na yayanig dito sa Luzon, lalong-lalo na sa Maynila. Pero may nakakalimutan tayo. Na una nang dumating yung the big one. Hindi lindol yan. Kung hindi, yan ang ating Diyos. God is bigger than any earthquake. Amen? God is greater than any of your problems. Pinapaalala yan ng Diyos sa atin na siya ang may control ng lahat. Kaya bakit tayo matatakot? Bakit tayo mangangamba? Minsan pa tayo'y magpakumbaba sa Kanya. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan para mahabag ang Diyos sa atin. At minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa Kanyang pagpapala sa pamamagitan ng banal na misa. Sabay-sabay natin sabihin at aminin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. tawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami taguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang, upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos,
na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang nilalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan.
At kinukumusta din po natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo, lalong-lalo na dito po sa Pilipinas. Pinagdarasal po natin ang ating mga kababayan. Please, keep safe. Stay well. We are all praying for you. Kasi alam po natin ang balita, mga ilang araw na po nakalipas, niyanig ang ating bansa sa mga sunod-sunod na mga malalakas na lindol. Noong pong September 30, niyanig po ng lindol o earthquake sa Cebu. Noong pong October 9 naman, sa La Union at Baguio. Noong pong nakaraang October 10, sa Davao Oriental naman po. Ang dami po nagme-message sa akin at nagtatanong, sabi nila, Father, ano po kayang ibig sabihin nito? Ano po kaya ang mensahe ng Diyos sa atin? Magugunaw na po ba ang mundo? Lalong-lalo na po, may nakapansin sa social media, nag-post po siya. Hindi ko po alam kung napansin nyo din ito. Yung pong mga lindol nangyari sa 3 malalaking isla. 3 major islands of our country. Luzon, Visayas, Mindanao. Wala pong naligtas. Nobody has been spared by this earthquake. At nangyari daw po itong magkakasunod na lindol within 10 days. Ang huling lindol po doon sa Davao, nangyari po sa ika-10 buwan ng taon na ito. Ano pong araw? Sa ika-10 araw ng buwan ng Oktubre. Ano pong oras? 10 o'clock ng umaga. At sabi po ng PhilBox, nakapagtala po sila, nakapag-record sila ng 10,000 aftershocks dito po sa mga lindol na ito. Coincidence po ba ito? Aksidente lang po ba? Bakit po puro 10, 10, 10? Kaya hindi po mapigilan ng mga tao na magtanong, ano ba talaga ang sinasabi ng Diyos sa atin? Dahil marami po ang natatakot at nangangamba, ang sinasabi nila, end times na daw. Maaring hindi po aksidente ito. Dahil sa ating buhay, palaging may plano ang Diyos. Lalong-lalo na kung babalikan po natin ang ating nabasang ebanghelyo. Ito po ay tungkol sa paghingi ng tanda ng mga tao kay Jesus. But Jesus said in the gospel, this generation is asking for a sign, but none will be given to them except the sign of Jonah. Matagal na po nagbibigay ng mga tanda ng mensahe ang Diyos. Matagal na po tayong tinatawag at kinakausap ng Panginoon. Ang problema lang, marami sa atin nagbibingi-bingian. Amen? Ang problema lang, marami sa atin matigas ang ulo. Matigas ang ating mga puso. Amen? Hindi po naglalaro sa mga numero ang Diyos. Pero minsan ginagamit niya ang numero para makuha ang ating atensyon. Para tayo ay makinig, para tayo ay magsisi, para tayo ay bumalik muli sa Kanya. Amen? Kung babasahin natin ang Biblia, ano po ang sinasabi nito tungkol sa numerong 10? Tandaan niyo po, lahat na nakasulat sa Biblia, hindi aksidente. Kapag naisulat po sa Biblia, lahat po dyan may dahilan, may kahulugan. Even numbers tell us something. So what does the Bible tell us about the number 10? First, 10 reminds us of God's law and order. Kapag nakakita po kayo ng number 10 sa Biblia, ang unang-unang pinapakita po niyan ay ang batas at kaayusan na nanggagaling sa Diyos. The first time that we encounter the number 10 in the Bible in a very big way is the 10 Commandments. Ano pong ibig sabihin ng 10 dito sa 10 Commandments? 10 means the completeness of responsibility. Pinapaalala po ng mga lindol na ito sa atin na ang buhay natin ay marupok. Ang mga gusali natin pwedeng gumuho. Ang mga plano natin sa buhay pwedeng mahinto. Pero kapag dumating ang lindol, sana hindi ka tumigil sa pagsunod mo sa kautusan ng Diyos. Amen? God's
law, which is to love Him and to love our neighbor, remains unshaken even in the presence of earthquake. Tumigil po ang trabaho, tumigil ang eskwela, ang pag-aaral ng mga bata, pero hindi dapat tumigil ang ating obligasyon, ang ating responsibilidad na sumunod sa kagustuhan ng Diyos na mahalin natin siya at mahalin natin ang ating mga kapwa. Baka kayo po ay niyayanig ng Diyos. Bakit? Para ipaalala sa inyo, huwag niyo siyang kalimutan. Huwag nating kalimutan ang ating mga kapwa. Tandaan pa rin natin ang pinakamahalagang kautusan, ang mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa. Kasi bago po ang lindol, napansin nyo, na-expose ang mga iba't ibang corruption sa ating gobyerno. Nalaman natin kung gaano kayaman pala ang ating bansa. Pero nananatili tayong mahirap dahil sa katakawan ng ating mga namumuno. Sumobra na po kasi ang mga iba sa atin. Hindi na nakontento. Hindi na nabusog. Hindi naman pinaghirapan. Kinukuha ang kaban ng bayan. Habang ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Panay na lang po ang pamumulitika nangyayari. Dahil nagkakandara pa po ang mga ibang namumuno sa atin na kumapit at ayaw nilang bitawan ang kapangyarihan. Di po ba? Nagpalindol ang Diyos para ipaalala sa atin ang umayos tayo. Amen? Kung hindi po hihinto ang kasakiman, ang pagkamakasarili sa ating mga namumuno, mas malala pa ang darating sa ating bansa. Di po ba? Pero ano po ang ating pag-asa? There is hope. And our hope is when the ground is unstable, God's Word is our sure foundation. God is your rock. Ano ang sandigan natin? Gitna ng napakaraming masama na nangyayari sa ating buhay, walang iba kung hindi ang Diyos. May kwenta pa ba yung pera mo kapag lumilindol na? Wala. Anong magagawa ng iyong kapangyarihan? Kapag gumuguho ng lahat? Wala. Pero kapag ikaw ay nakakapit sa Diyos, kakayanin mo na dumaan lahat ng dilubyo dito sa mundo. Amen? But second, the number 10 is the number of testing. Ang 10 po sa Biblia ay tanda ng pagsubok. Ang propeta Daniel ay sinubukan daw po for 10 days. Israel was tested by God 10 times. At ang simbahan po, kung babasahin yung libro ng Revelation, kapahayagan, it was tested also in 10 days. Mga kapatid, ang lindol at ang mga aftershocks ay pagsubok po sa atin. Sinusubukan tayo ng Diyos. Hindi lang gaano katatag, kalakas, katibay ang ating mga gusali. Pero sinusubukan talaga ng Diyos, gaano katibay ba? Gaano ba katatag ang inyong pananalig? Because when we have an unbreakable, unshakable faith, you can move mountains. Kung matibay lang ang iyong pananampalataya, magagawa natin at mararanasan mo ang mga imposibleng bagay. Kaya magandang itanong, kapag lumilindol, ano ang gagawin mo? Tatakbo ka ba sa takot o tatakbo ka ba pabalik sa Diyos? The earthquake is not just a test of how strong our structures are, but the earthquake is an ultimate test of how strong our trust in God. Tanungin mo ang iyong sarili, kumusta na ang iyong pananampalataya sa Diyos? Third and last, the number 10 also calls us to repentance and readiness. Kung maalala niyo po yung kwento ni Jesus, tungkol po dun sa 10 dalaga, yung 5 daw ay mangmang. Yung 5 matalino. Sino po yung mga matalinong dalaga? Sila yung naghanda. Nagdala po sila ng ekstrang langis. Sino po yung mga mangmang na dalaga? Sila yung mga hindi naghanda. Wala silang dinalang langis. The earthquake reminds us how quickly life changes. But we must be prepared for the changes
of life. Kahit na ilang taon mong pagplanuhan ang iyong buhay, kahit na paghirapan mo ito, itayo mo ang iyong mga pangarap. Mga kapatid, kailangan natin tanggapin. Kailangan tayong maging handa sa isang iglap, in one click, mawawala lahat ng yan. Kailangan natin tanggapin, hindi natin control ang lahat. At yan madalas ang nagiging ugat ng ating stress. Bakit ka napapagod? Bakit ka nalulungkot? Kasi pilit mo na kinokontrol ang lahat ng bagay na imposible naman na hindi mo makokontrol lahat ng yan. Di po ba? Only God controls everything. Kaya nga ang pinakamagandang gawin ay kumapit ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya dahil hindi ka naman ipapahamak ng Diyos. Amen? Mga kapatid, mabilis magbago ang buhay. And life is short. Kaya nga tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Maghanda kayo. Maging responsable kayo. Magbalik loob kayo sa Diyos. Ang mga tao ng Ninive, nagsisi po at nagbago sila noong pinahayag ni Jonah ang mensahe ng Diyos sa kanila. Na kung iisipin nyo po at pagninilayan nyo, napaka-imposible nung nangyaring yon. Bakit? Kasi ang mga tao po ng Ninive, nung unang panahon, ayon po sa kasaysayan, isa sila sa mga pinakabayolente, pinakamarahas na tao. Pag sila po ay nakikipaggera at natalo nila mga kaaway nila, yung mga nadakip nila, pinapatay nila, pinupugutan po nila ng ulo, sinachap-chap nila mga katawan nila, tinutuhog po mga ulo, nilalagay sa stick. Ganon po sila kasama. Ganon po sila karahas. But see the great miracle. These people are very evil and dangerous. Change. Sino bang makakaisip na ang mga taong ito, grabe ang kanila pag-ugali, ay lalambot ang kanilang puso at magpapakumbaba? The greatest miracle is the people of Nineveh listened to Jonah and repented. Pinapakita po nito sa atin pagkatigas-tigas man ng puso ng isang tao. Lalambot din yan kung pagtsatsagaan mo, kung hindi mo titigilan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagbago ang mga tao ng Nineveh, hindi po dahil gwapo ang propeta Jonah, hindi po dahil makata siya, magaling siya magsalita. Nagbago ang mga tao ng Ninive kasi naunawaan nila yung mensahe ni Jonah. Kaya nga mga kapatid, unawain natin itong nangyayari sa ating panahon. Let us try to read and to understand the signs of the times. Kung hindi tayo magiging matalino, tayo po ay mabibigatan at masasaktan. Di po ba? Huwag sana nating baliwalain ang napakahalagang tanda, mensahe na sinasabi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sana makita natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay palagi tayong kinakausap, sinasabi niya ang kagustuhan ng Ama sa atin. Remember that the greatest sign is Christ Himself. And Christ's Word is a light, a lamp under our feet. Bakit ka naliligaw, nalilito, madalas sa buhay? Baka kulang ka sa pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Amen? Kaya anong ibig sabihin? Ito pong earthquake sa ating bansa. Nangyari na sa ika-10 buwan ng taon na ito, sa ika-10 araw, 10 o'clock ng umaga, nagkaroon daw po ng 10,000 aftershocks. God is just shaking us up. Ginigising tayo ng Diyos. Kamukha ng ginawa ni Jonah. At tayo sinasabihan ng Panginoon, bumalik kayo, magbalik loob kayo sa Diyos. At magpakatatag kayo sa inyong pananalig, pananampalataya sa akin. Ang kapatid, unawain natin, hindi aksidente itong paulit-ulit na number 10. It is a divine reminder. 10 as a commandment and order. It reminds us to return to God's order. Ayusin natin ang ating buhay. Ayusin natin ang ating bansa. 10 as a testing. We must remain faithful to God in our trials if we wish to become successful. And 10 reminds us of the virgins that we must always be ready. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pero ang alam natin, kapag handa tayo, hindi tayo papabayaan ng Diyos.
Mga kapatid, hindi rin natin alam kung kailan darating ang susunod na earthquake. Pero sana, huwag natin bilangin yung mga earthquake. Harinawa, tingnan muna natin ang mga pagpapala na tinatanggap natin sa Diyos. Do not count the earthquakes, but count your blessings. Amen? So the next time you feel the ground is moving and shaking beneath us, it is a sign. Please, move your heart away from sin and closer to God, who is our life, who is our blessing. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. At ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang mga masasamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Pagdasal din po natin sa banal na misang itong lahat ng mga kababayan natin na nasaktan, mga nasawi sa nakaraang lindol. Naway ang Diyos hipuin din ang puso't damdamin ng mga taong pwede pang tumulong sa kanila para sila ay magkaroon ng panibagong mga tahanan. Ama naming nasa langit, ibigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahan ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa ginanap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa aming katiyakan. Nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang alis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabangan sa katawan, dugong banal, niluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, alam ko po, marami sa atin ang nangangamba, natatakot at nagtatanong, kailan kaya ang susunod na lindol? Pero kung tayo ay talagang nananalig sa Diyos, hindi ang lindol ang ating babantayan, kung hindi ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung talagang tunay ang iyong pananalig sa Diyos, hindi ka matatakot sa lindol. Mas matatakot ka sa paghuhusga ng Diyos. Bakit binigyan tayo ng lindol ng Diyos? 10-10-10. Nung ibig sabihin ng unang 10, ang kaayusan, ang mga utos ng Diyos. Tayo ay pinapabalik niya na sumunod tayo sa kanyang kagustuhan. 10 also means testing. Sinusubukan tayo ng Diyos. Gaano katibay, katatag ang inyong pananampalataya. And lastly, 10 also means preparation. Maghanda tayo dahil hindi natin alam kung anong oras darating ang Panginoon. Kaya sa mga panahon na ito, mga kapatid, na mga
walang kasiguraduhan sa ating buhay, dalawa ang pwede nating gawin. Ang magdasal pa. Anong magandang dasal? Hingin natin muli ang awa ng Diyos. Let us all say, have mercy on us, O Lord. Maawa ka sa amin, Panginoon. Pero pangalawa, wag sana maging sagabal itong mga sakunang ito para hindi tayo tumulong. Kaya po ako'y nag-a-appeal muli sa inyo. Marami na po ang nagbigay sa atin at tayo po ay nakalikom na ng mga kalahating milyon. Ito po ay bibigay po sana natin sa Cebu lang, pero dahil sa nangyari po doon sa La Union at dito po sa Davao, hahatiin po natin. Kaya sa mga magbibigay pa po, maraming salamat. Malaking tulong po ito sa mga kapatid natin na nawalan ng mga tahanan. Kaya ako po ay mihiling muli sa inyo na dagdagan pa natin ang ating panalangin, pananalig, pero pagpatuloy po natin ang ating pagkakawang gawa. I pray that the Lord continue to protect you. Please pray, say to God, have mercy on us, O Lord. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.